As of 10 p.m. kanina, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 385 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, at taglay nito ang lakas ng hangin ng 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot po sa 80 kilometers per hour. Mabagal ang kanyang pagkilos sa ngayon, halos hindi po ito gumagala over the past few hours, at northwestward pa rin ang kanyang movement o direksyon. So sa latest na track nga po natin na ipinalabas as of our 11 p.m. bulletin, generally northwestward pa rin ang kanyang movement. So ngayon medyo may kabagalan ang kanyang pagkilos, pero starting tomorrow aakyat pong itong muli northwestward. So inaasahan natin ang paglapit nito sa landmass, lalong-lalo na po doon sa eastern section ng Visayas. So by Saturday, inaasahan po natin na yung closest approach po nito dito sa Eastern Visayas by Saturday ho yan. And then, generally, northward pa rin siya, tataas pa rin ito patungo sa silangang bahagi naman ng Bicol. At close approach naman ito sa silangang bahagi ng Bicol by Sunday. And then, kung makikita nga po natin, starting Sunday, afternoon and onwards, ay may chance pong mag-northeastward po ito o bahagyang pumihit pa kanan yung track po ng bagyo, papalayo po sa bansa. Dahil nakikita natin may posibilidad na sumama po ito sa trough na narito sa kanang bahagi ng bansa. Pero dahil hindi rin po ito totally sasama doon, may posibilidad na ito po ay umikot, mag-loop o magkaroon ng pag-ikot yung bagyo. Pero dahil nga po beyond the 5-day forecast pa ito, meron pa po tayong kino-consider na uncertainties, kaya hindi pa ganun kataas ang ating confidence beyond the 5-day forecast period. Kaya ang ating ma-advise ay patuloy na mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa at ukol nga po dito sa magiging direksyon at magiging pagtahak nitong bagyong Tropical Storm Ada. But for now, at least in the next 2 to 3 days, nakikita nga po natin ay northwestward dito at lalapit sa eastern section huyan ng Visayas at eastern section ng Bicol. So nakataas ang ating signal dyan sa ilang bahagi ng Kabikulan at eastern Visayas dahil kahit na hindi pa man po lumapat ang sentro nitong bagyo, yung radius po niya ay makakaapekto o kumbaga mahagip na ang ilang bahagi ng Visayas at Bicol sa mga susunod na araw.